Magandang araw, Grade 6. Welcome back sa ating klase. Kung gusto ninyong mas gumaling sa pagbabasa, pag-unawa ng tula, at pagsagot ng mga tanong tungkol sa sanhi at bunga, nasa tamang video kayo. Kaya ihanda ang inyong kwaderno at lapis. Tara, simulan na natin! Pagkatapos ng araling ito, inaasahan kong magagawa ninyo ang mga sumusunod. Maunawaan ang isang tekstong naratibo o tula. Matukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Maibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari. Bago tayo magsimula, subukan muna natin ang isang mabilis na tanong. Ano ang tawag sa sistematikong pangangalap at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa isang paksa? A. Pagbasa. B. Pananaliksik. C. Pagsulat. Sagot. Pananaliksik. Ngayon naman, hulaan ninyo ang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, may buhok na kulay ginto. Tama, mais. Isa pa. Baboy ko sa parang, namumula sa tapang. Ang tamang sagot ay sili. Bago natin basahin ang tula, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang salita. Problema, isang suliraning kailangang lutasin. Sanhi, dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Resulta o bunga, ang kinalabasan ng isang pangyayari. Tandaan ang mga salitang ito dahil makikita natin ang mga ito sa ating babasahin. Handa na ba kayo? Basahin at unawain natin ang tulang ng Dahil sa Gulay at alamin natin kung paano nalutas ng pangunahing tauhan ang kaniyang suliranin. Habang nakikinig, isipin ninyo, ano ang naging problema ng tauhan? At paano niya ito nalutas? Tara, simulan na natin! Nang Dahil sa Gulay ni Hanili A. San Diego. Ako'y may suliraning nais masolusyunan, subalit kung paano, yun ang di ko alam. Kung pag-iisipan at pagpaplanuhan, tiyak akong may mabuting kalalabasan. Minsan isang guro ang nagbigay sa amin ng takdang araling dapat naming sagutin. Magtungo raw kami sa isang hardin at itala ang ngalan ng mga pananim. Pangalan ng mga gulay ay hindi ko alam. Isang hamon sa akin kung paano malalaman. Magbuklat ng libro. Minsay naisip na paraan, subalit di sapat, aktwal dapat masilayan. Mabuti na lamang, may taniman si tatay, sinamahan ako ng mahal kong nanay, dooy isa-isang, itinuro mga gulay, pangalan nito'y kaniyang ibinigay. May letsugas, may talong at mayroong pechay, may sariwang mustasa at mahabang sitaw, may ampalaya rin, patula at bataw, mga sariwang gulay, pampahaba ng buhay. Ikalawang gawain gumawa ng sarbay, alamin sa kapitbahay ng ibig nilang gulay. Kaya ginawa ko ay nagbahay-bahay upang kasagutan ay kanilang maibigay. Bilang na binigay, ito ang lumabas. 8 mga tao. Gusto ay letsugas. Sa mustasa'y 11, walang labis, walang bawas. Sa sitaw ay 14, bilang na walang kupas. Ayon pa sa 5, ibig nila'y petsay. Bukod sa lasa'y masarap, madali pang mabuhay. Ngunit ang nanaig at pinakapaborito, 12 tao, ang palaya ang ibinoto. Ngayon ay nalaman at nabatid ko na,
Ang gulay na ninanais, paborito ng balana, kasagutan sa problema, ay nasagot ko na sa tulong ni ina't mga kapitbahay na masaya. Magaling! Ngayon naman, alamin natin kung naunawaan ninyo ang tula. Unang tanong, ano ang paksa ng tula? Tama! Ang tula ay tungkol sa isang batang binigyan ng takdang aralin tungkol sa mga gulay at nagsikap na malutas ang kaniyang suliranin. Ano ang suliranin ng tauhan? Ang kaniyang suliranin ay hindi niya alam ang mga pangalan ng mga gulay na kailangan sa kaniyang takdang aralin. Paano niya ito nalutas? Tama! Nagpatulong siya sa kaniyang mga magulang, pumunta sa taniman, at nagsagawa pa ng simpleng survey sa kanilang mga kapitbahay. Makikita rito na ang bawat problema ay may solusyon kung tayo ay magsisikap at hihingi ng tamang tulong. Ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng teksto na nagsasalaysay ng mga pangyayari. Maaari itong nasa anyong kwento, pabula, alamat, o tulad ng ating binasa ngayon, isang tulang pasalaysay. Sa tulang pasalaysay, may mga tauhan, may suliranin, may mga pangyayari, at may wakas na nagtuturo ng mahalagang aral. Isa sa pinakamahalagang kasanayan sa araling ito ay ang pagtukoy sa sanhi at bunga. Sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari, samantalang ang bunga ay ang naging resulta o kinalabasan. Halimbawa mula sa tula, sanhi, hindi alam ng bata ang pangalan ng mga gulay, bunga. Nagpunta siya sa taniman at nagtanong sa kaniyang mga magulang. Isa pang halimbawa, sanhi, nagbigay ng takdang aralin ang guro, bunga. Nagsaliksik at nagsagawa ng survey ang pangunahing tauhan. Basahin ang pangungusap. Mahilig kumain ng gulay si Ana, kaya malusog ang kaniyang katawan. Alin dito ang sanhi? Tama! Mahilig kumain ng gulay si Ana. Ano naman ang bunga? Eksakto! Malusog ang kaniyang katawan. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga idiomatikong pahayag o matalinghagang salita. Ito ang mga salitang hindi literal ang kahulugan, ngunit nagbibigay ng mas malalim at masining na mensahe sa isang akda. Inang mahal, ni Hanili A. San Diego. Oh, mahal kong inang, ilaw ng tahanan, kabiyak ng dibdib nitong aking tatay na nagturo sa akin ng mabuting asal, ipinagmamalaki kita't labis na minamahal. Ang iyong pagiging bukas palad ay kahanga-hanga. Maging ang ugaling pagiging mapagkumbaba, di mo alintana isinilang kamang dukha. Kahit ang buhay na isang kahig, isang tuka. Sa iyong paggabay, ako'y nagsumikap, hindi sinukuan ang abot kamay na pangarap. Palagi mong sabi, ang bukang liwayway ay tanda ng pag-asa't tagumpay na sisilay. Sa sandaling ikawi, alog na ang baba, lumabo na ang matatuhod ay humina. Tandan mong lagi, hawak kamay tayo sa lahat ng bagay na mararanasan mo. Ang isang tulad mo'y dapat pasalamatan, hindi lamang ngayon, kundi habang buhay. Dalangin ko tuwina sa poong bathala, bigyan kang lagi ng mahabang buhay. Ano nga ba ang idiomatikong pahayag?
Ito ay grupo ng mga salitang may dituwirang kahulugan. Kapag pinagsama-sama ang mga salita, iba ang kahulugan nito kaysa sa literal na ibig sabihin ng bawat salita. Halimbawa, ilaw ng tahanan. Hindi ibig sabihin nito ay bombilya o ilaw. Ang kahulugan nito ay ang ina na nagbibigay gabay at pagmamahal sa pamilya. Kabiyak ng dibdib. Hindi ito nangangahulugang kalahati ng dibdib. Ang ibig sabihin nito ay asawa o minamahal na katuwang sa buhay. Bukas palad. Hindi ito nangangahulugang nakabukas ang palad. Ito ay tumutukoy sa taong matulungin at mapagbigay. Isang kahig, isang tuka. Hindi ito tungkol sa ibon. Ang kahulugan nito ay isang pamilyang sapat lamang ang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hawak kamay. Hindi lamang ito literal na magkahawak ng kamay. Ibig sabihin nito ay nagtutulungan at nagkakaisa. Subukan natin. Basahin ang pangungusap. Si Aling Rosa ay kilalang bukas palad sa kanilang barangay. Ano ang ibig sabihin ng bukas palad? A. Laging nakataas ang kamay. B. Matulungin at mapagbigay. C. Mahilig magbigay ng palad. Tama. Ang sagot ay B. Matulungin at mapagbigay. Isa pa. Ang aking ina ang ilaw ng aming tahanan. Ano ang ibig sabihin nito? Tama. Siya ang gabay, inspirasyon at haligi ng pamilya. Isipin ang isang taong kilala ninyo. Anong idiomatikong pahayag ang maaari ninyong gamitin upang ilarawan siya? Halimbawa, ang aking lolo ay tunay na bukas palad. O kaya naman, hawak kamay naming nalampasan ang mga pagsubok. Napakaganda, hindi ba? Mas nagiging makulay at masining ang ating pagpapahayag kapag gumagamit tayo ng mga idiomatikong pahayag. Natutuhan na natin ang sanhi at bunga at ang idiomatikong pahayag. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang isa pang mahalagang aralin sa Filipino, ang kaganapan o komplemento ng pandiwa, partikular ang focus sa layon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Basahin ang mga pangungusap. Tingnan mo ang aking nangungusap na mga mata. Hawakan mo ang aking nanlalamig na mga kamay. Pakinggan mo ang aking mahinang tinig. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw, o pangyayari. Ngunit ang pandiwa ay may iba't ibang focus. Sa ating aralin, pag-aaralan natin ang focus sa layon. Ano ang focus sa layon? Kapag focus sa layon, ang binibigyang diin sa pangungusap ay ang layon o bagay na tinutungkulan ng kilos. Madalas itong sumasagot sa tanong na, ano ang ginawa? Halimbawa, inumin mo ang malamig na tubig. Ano ang binigyang diin? Tama! Ang malamig na tubig. Ito ang layon ng kilos na inumin. Lutuin mo ang sariwang gulay. Ano ang layon? Tama! Ang sariwang gulay. Balikan natin ang magandang tanawin. Ano ang layon? Napakahusay! Ang magandang tanawin.
Piliin ang tamang pandiwa. Ang mainit na kanin ay iyong blank. A. Kumain. B. Baunin. C. Baunin mo. Tama, baunin. Isa pa. Ang sariwang gulay ay iyong blank. A. Lutuin. B. Lumuto. C. Nagluluto. Tama, lutuin. Kumpletuhin natin ang pangungusap. Blank ni Mang Jose ang mga gulay sa palengke. Ang salitang ugat ay bili. Ano ang tamang sagot? Binili ni Mang Jose ang mga gulay sa palengke. Blank ni Ana ang nawawalang pitaka. Salitang ugat, balik. Tamang sagot, ibinalik ni Ana ang nawawalang pitaka. Sa focus sa layon. Ang layon o bagay na tinutungkulan ng kilos ang siyang binibigyang diin sa pangungusap. Kapag marunong tayong gumamit ng tamang pandiwa, mas nagiging malinaw at wasto ang ating pagpapahayag. Ngayon naman, alamin natin kung paano nakatutulong ang multimedia, lalo na ang audio, upang maging mas kawili-wili at mas makahulugan ang isang tula. Kapag nanonood kayo ng video, nakikinig ng podcast, o nanonood ng spoken poetry, napapansin ba ninyo na mas nagiging maganda ang presentasyon dahil sa tunog? Iyan ang gamit ng audio bilang elemento ng multimedia. Narito ang ilan sa mga audio na ginagamit sa multimedia. Dialogue, usapan ng mga tauhan. Recorded narration, boses ng tagapagsalaysay. Music, musikang nagbibigay ng damdamin sa isang presentasyon. Sound effects, mga tunog tulad ng ulan, hangin, kulog o huni ng ibon. Stinger, maikling musika na ginagamit sa simula o pagtatapos ng isang bahagi ng video o programa. Halimbawa, kung ang tula ay tungkol sa kalikasan, ano kaya ang maaaring idagdag? Tunog ng ulan, huni ng mga ibon, tunog ng hangin, banayad na instrumental music. Kapag ang mga tunog ay angkop sa paksa, mas madaling maunawaan at maramdaman ng tagapakinig ang mensahe ng tula. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating mga natutuhan. Ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay ng mga pangyayari. Ang sanhi ay dahilan, samantalang ang bunga ay resulta. Ang idiomatikong pahayag ay may dituwirang kahulugan. Sa focus sa layon, ang layon o bagay na tinutungkulan ng kilos ang binibigyang diin. Ang audio ay mahalagang elemento ng multimedia na nagpapaganda at nagpapalinaw sa mensahe ng isang teksto. Gumawa ng maikling tula tungkol sa isang taong mahalaga sa iyong buhay. Pagkatapos, bigkasin ito at lagyan ng angkop na musika o sound effects. Maaari ninyo itong i-record gamit ang inyong cellphone at ipasa sa inyong guro. At diyan nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana ay marami kayong bagong kaalaman tungkol sa tekstong naratibo, sanhi at bunga, idiomatikong pahayag, focus sa layon ng pandiwa at tekstong multimedia. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang mga araling makatutulong sa inyong pagkatuto. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam at mabuhay. Upang mas lalo pa natin matutuhan ang ating aralin, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.